Eto, pag-usapan na po natin etong nakita nating topic kanina na kung saan may sinasabi po dito sa News 5 Everywhere na iba't ibang sektor sa bansa or dito sa Pilipinas mga kababayan ay pinasok na ng China ayon daw po dito sa Armed Forces of the Philippines. So ngayon pakinggan po natin etong balita galing po sa News 5 Everywhere. Ano po, i-play na po natin. Sa ibang balita, napasok na rin daw ng China ang education sector, media at maging ilang vlogger na halatang pro-China ay sa Armed Forces of the Philippines. Mabigat na aligasyon daw yan at kung totoo nga, dapat maglabas ng ebidensya ang AFP. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enrique. Hindi kasi mga kababayan na ito kung titingnan talaga natin, kahit nung nakaraang buwan pa lamang mga kababayan, pinag-uusapan na po talaga yan. Yung about sa education mga kababayan na di umano pinasok na ng China. Kasi nga naman mga kababayan, kung makikita nyo po dito, sa Manila Bulletin, di ba nagkaroon kami ng rally mga kababayan na kung saan pinagbibitiw etong si BP Inday Sara Duterte. Bakit mga kababayan? So kung makikita nyo dito, sa Manila Bulletin, sinasabi po dito na eto daw pong si Sara Duterte mga kababayan ay nakikipag-tie up with China on education mga kababayan. Ngayon kung tatagalugin po natin, ang nilalaman po niyan mga kababayan, ito po yung sinasabi dyan. Nakikipag-ugnayan si Sara sa China sa edukasyon. Kabataan isinasalang-alang ni Vice President Sara Duterte na palakasin ang relasyon ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng edukasyon at pag-unlad ng kabataan mga kababayan. Ibig sabihin, ang gustong mangyari mga kababayan ni BP Inday Sara Duterte nung siya pa lamang po yung sekretarya ng DepEd, magkaroon ng mas malalim na ugnayan pagdating sa edukasyon sa bansang China at saka po ng Pilipinas mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin yung balita. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, business, even the media, local government units, and so on. Sa bibig na mismo ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nanggaling na hindi lang daw West Philippine Sea ang napasok ng China, kundi pati iba't ibang sektor gaya ng media, negosyo, education sector at mga LGU, tina-target na rin daw ng Beijing. Ayon sa AFP, isang tinatawag na United Front Works ang strategy ng China para makapasok sa ating bansa. Nakita natin na may mga pro-CCP agenda ng mga vloggers po. We were informed na merong mga... Kasi kung makikita ninyo mga kababayan, yung ibang mga vlogger na pro-China, kahit wala naman silang ipinaglalaban mga kababayan, ipinipilit pa rin po nila ano yung kanilang black propaganda. Puro gera mga kababayan, kahit hindi naman sinasabi ng ating presidente na makikipaggera po tayo. Tinatakot nila ang sambayan ng Pilipino na maniwala sa kanila mga kababayan na magkakaroon ng gera sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Kahit wala namang ina-announce na gera ang Armed Forces of the Philippines at kahit ang ating presidente. Mga kababayan, ang sinasabi lang ng ating presidente po protektahan yung teritoryo po natin sa legal na pamamaraan, mga kababayan. Pero walang sinasabi si PBBM na makikipaggera po tayo. Kaya kung mapapansin nyo, ano yung malimit sinasabi ng mga pro-China na vlogger? Dadalhin tayo ni PBBM sa matindi at madugong gera mga kababayan kahit hindi naman po totoo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Unified Front Works that CCP is doing. So, nagpapakalat nga po sila ng maling impormasyon. Para labanan ng umano'y disinformation campaign ng China, naglunsad na rin ng information drive ang AFP na tinawag nilang MULAT. Gagamitin nila ito para sa transparency awareness at strategic communication para sa isyu ng agawan ng teritoryo. Wala pa namang pahayag ang Chinese Embassy sa alegasyon ng AFP. Habang kahit hindi naman sabihing aligasyon yan mga kababayan, kung titingnan naman talaga natin yung ginagawa ng mga pro-China vlogger, talagang tinatakot nila ang sambayan ng Pilipino at nagpapakalat sila ng maling balita. Mga kababayan, patungkol po sa agawa ng teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at saka po ng China dyan sa West Philippine Sea. Biruin nyo ang lagi nilang ipinamumulat sa mata ng sambayan ng Pilipino magkakagera. Kahit hindi naman nakikipaggera ang ating presidente mga kababayan. Dahil unang-una, hindi basta-basta magsasagawa ng gera ang bansang China dahil isinasalang-alang po nila mga kababayan unang-una
yung kanilang ekonomiya. Pangalawa mga kababayan, mahirap maipit sa matinding gera. Dahil alam naman po natin mga kababayan sa panahon ngayon, maraming mga teritoryo ang China na gustong sakupin, hindi lamang po yung sa Pilipinas. At kung ang China makikipaggera ng basta-basta sa Pilipinas mga kababayan, malaki ang tsansa na samantalahin yun ng ibang mga bansa mga kababayan na may galit sa China. Ano po kaya hindi basta-basta makikipaggera ang China sa Pilipinas at ganun din naman ang Pilipinas mga kababayan. Kaya nga hindi ko maintindihan doon sa mga pro-China vlogger kung bakit lagi nilang sinasabi na makikipaggera ang ating gobyerno, ang bansang Pilipinas sa China kahit wala naman pong ina-announce na gera ang ating presidente. Mga kababayan, kung maiisip nyo, bakit nila malimit na sinasabi yon? Siyempre mga kababayan, alam natin yung salitang bayad. Kapag kabayad ka, gagawin mo ang lahat masiraan lamang ang ating gobyerno. Ano po, ayaw ko nga sabihin mga kababayan na hindi lamang po education at hindi lamang po mga kababayan yung mga vlogger yung napasok ng China. Kung hindi mga kababayan, di umano, baka pati na rin ang Senado. Ano po, dahil alam naman po natin at kung makikita nyo, may mga ilang senador na di umano mga pro-China na rin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang Department of Education naman, pag-aaralan daw muna ang issue. Kung ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP naman ang tatanungin, naka-aalarma raw ang aligasyong napasok na rin ng mga media organization. Dapat maglabas daw ng matibay na ebidensya ang militar dahil malaki ang implikasyon ng mga sinabi ng AFP sa mga mamamahayag. Let's say there are some columnists, there may be some siguro thought leaders who have alternate views on the issue. Pero does that mean if... At saka hindi naman kasi porket sinabi ng Armed Forces of the Philippines na pinasok na ang media, yung media talaga. Kasi mga kababayan, kita nyo naman yung ginagawa ng SMNI. Yung kanila mga paliwanag, di umano mga kababayan, talagang mahahalata nyo yung pagka-pro-China. Ano po, kaya kung mapapansin nyo, siguro kaya nasabi ng Armed Forces of the Philippines na napasok na pati yung mga media dahil nga nagbabalita yung SMNI mga kababayan na di umano may pagkapabor dun sa China. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Infiltrated sila ng China necessarily, mahirap sabihin. They would have to show proof, no? Hindi naman pwedeng ayoko yung tabas ng sinusulat nito, therefore infiltrated na sila ng China. Para naman kay Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, dapat imbestigahang mabuti ang sinasabing panghihimasok ng China nang sa gayon maiwasan ang anumang diskriminasyon sa mga Chinese. Kasi hindi lang naman Chinese. Sorry hindi lang Chinese kasi ang US nga nagtayo ng base sa loob mismo ng bansa natin. So it goes for all. Evidence-based and scientific-based dapat natin yun gawin. Huwag yung parang racist ang mangyayari. We don't want that, no? Ayaw din natin ng sino-hate. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enrique. Hindi lang naman kasi ito ngayon pumutok mga kababayan na itong balitang ito. Matagal na rin yung pinag-uusapan. Kasi kung makikita nyo, di ba, may isang senador, ayaw ko na lang banggitin yung pangalan, na nagsabi na may pinupondohan talaga ang China na mga vlogger mga kababayan, mga pro-China vlogger mga kababayan na kung saan parang nagpupunta pa sila ng China tapos ini-educate pa sila doon. Mga kababayan, di ba may isang senador na nagsabi niya na may mga Duterte vlogger na talagang pinopondohan ng China, mga DDS vlogger. Ano po, di umano mga kababayan ha, ayaw ko na lang banggitin yung pangalan, alam ko namang kilala nyo yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin, maliwanag dito mga kababayan na hindi lamang po, di umano, education yung pinasok ng China, kung hindi mga kababayan, pati yung mga yung mga vlogger na rin. Hindi naman kasi porket sinabing media, yung media lang. Kung hindi mga kababayan, may mga pro-China vlogger na rin ang talagang nagbablog at nagdidepensa sa China kahit na nakatira sila dito po sa Pilipinas. Ano po ngayon mga kababayan, maliwanag naman po yung sinasabi dyan ng Armed Forces of the Philippines. Kayo po, ano po ang komento nyo mga kababayan hingil po dito sa binitawang salita ng Armed Forces of the Philippines na yung iba't ibang sektor dito sa ating bansa ay di umano pinasok na rin ng China. Mga kababayan, kabilang ang mga vlogger. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto natatawa ako dito. Kung mapapansin nyo, di ba merong sinabi etong si Senator Amy about doon sa hypersonic missile na kung saan mga kababayan, siguro kaya niya sinabi yon
para yung mga tao ay magalit sa ating presidente. Kasi nga ang iisipin ng mga tao, paano na lang pagka tinarget ang Pilipinas ng China gamit yung hypersonic missile na yon? Ano na lang kaya ang mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Kumbaga, nagki-create itong si Senator Amy ng takot sa isipan ng sambayan ng Pilipino para magalit sa ating presidente, mga kababayan. Kaso nga lang, yung kanilang hakbang na ginagawang yan, unang-una, sinopla ng News 5 everywhere. Pangalawa, mga kababayan, sinopla ng China. Alam mo yung tipong ipinagtatanggol mo yung China, pero ang ending, ilalaglag ka rin pala ng China sa huli. Ano po, mga kababayan? Uulitin ko ha, ito pong ating inaano dito, hindi po yung mga Chinese Filipino community. Kung hindi, mga kababayan, yung mga Chinese official na gumagawa ng maling hakbang. Ano po ngayon, ito, panoorin po muna natin itong nakakatuwang video na nakita ko dito sa YouTube channel ni Senator Amy. Mga kababayan, ito i-play muna natin. Kasi ang title nito, mga kababayan, kung makikita nyo, ang title kasi nito, Putulin ang Alitan, Piliin ang Bayan, Piliin ang Kapayapaan. Bakit kaya nasasabi ito ni Senator Amy? Dahil ba malapit na yung 2025 midterm election, mga kababayan, at kailangan magpakabait muna para suportahan ulit ng mga Marcos loyalists. At saka, mga kababayan, biruin mo kung gusto mo, eto lang naman yung sa akin, eto lang naman yung komento ko dyan. Kung gusto mo na putulin yung alitan, dapat magmula muna sa inyo yon. Dapat ipakita nyo muna yung pakikipagtulungan ninyo sa ating gobyerno. Dapat kumbinsihin mo yung mga Duterte muna na makipagtulungan sa ating gobyerno at magbalik loob sa ating gobyerno at putulin yung alitan at putulin yung mga paninira nila sa ating gobyerno. Kasi unang-una, mga kababayan, kung gusto mong ipagkalandakan sa sambayan ng Pilipino na putulin yung alitan, piliin ang bayan, dapat sa inyo muna magmumula yan. Hindi sa mismong taong bayan. Kasi kung makikita ninyo, parang ang pinapahiwatig niya kasi dito, mga kababayan, eto daw pong China at saka po itong US, dapat daw pong magkaisa. Pero alam naman natin, mga kababayan, pagdating po sa ekonomiya, nagkakaisa talaga ang US at saka po ang China. Kung tutusin, mga kababayan, wala namang kaaway ang Pilipinas. Ano po, kung tutusin, walang kaaway ang Pilipinas. Tayo lang yung inaaway sa sarili po nating teritoryo. Hindi porkit kasi nakipagkaibigan si PBBM sa Amerika, kaaway na po natin ang China. Hindi po ganon, mga kababayan. Sila lang yung nangaaway sa atin at sila lang po yung nangangamkam ng ating teritoryo. Pero hindi po tayo nakikipag-away sa China, para maliwanag lang po, lalo na dun sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at dun sa mga pro-China. Hindi po nakikipag-away si PBBM sa China, mga kababayan. Kumbaga, nagpuprotekta lang tayo ng teritoryo natin at nakikipag-alyansa lang tayo sa iba't ibang mga malalakas na bansa, mga kababayan, para nang sa ganon, mapaunlad natin ang Pilipinas at makahanap tayo, mga kababayan, ng mga kaalyado. Hindi naman porkit nakipagkaibigan tayo sa Amerika, nagbalik loob tayo sa Amerika, kaaway na po natin ng China. Hindi naman po ganon, mga kababayan, dahil wala naman pong sinabi si PBBM na masama against sa China na dapat ikagalit ng China. Kaya lang naman nakakapagsalita si PBBM ng mga bagay na akala ng China labag sa kanilang soberanya, mga kababayan, dahil nagpuprotekta lang si PBBM ng teritoryo po natin. Ano po ngayon, ito patuloy pa natin. Hindi kailangan ng angas, hindi kailangan ng dahas, hindi kailangan magsalpukan, lalo na dito sa ating bakuran. Putulin ang alitan, huwag pumanig sa dayuhan. Eto yung masakit dito, mga kababayan. Ano yung sabi ni Senator Amy? Putulin ang alitan, huwag pumanig sa dayuhan. Ano yung ginagawa ninyo pag nagbibitaw kayo ng mga paliwanag? Diba, kung mapapansin ninyo, mga kababayan, pag nagbibitaw sila ng paliwanag, halatado na panig po sila sa China. Mga kababayan, pag nagbibigay sila ng kuro-kuro ng kanilang mga opinion, mahahalata mo yung pagka-pro-China po nila, di umano. Yun ba, mga kababayan, yung sinasabi nila na huwag pumanig sa dayuhan? Hindi naman porkit sinabi na dayuhan, mga kababayan, ang dayuhan na po agad yung mga Amerikano.
Eh yung mga Chinese mga kababayan, mga dayuhan din yon pag pumupunta po dito sa ating bansa. Ay eto nga nakakatawa dito mga kababayan sinasabi nila wag daw pumanig sa mga dayuhan. Eh ano yung ginagawa ng mga pro-China? Ano yung ginagawa ng mga di umano, mga pro-China na senador? Ano yung ginagawa ng mga pro-China na vlogger? Eh di ba pumapanig sila sa dayuhan mga kababayan? Hindi porkit sinabing dayuhan, Amerikano lamang yung tinutukoy. Kung hindi mga kababayan, yung mga taga-ibang bansa na pumupunta dito sa Pilipinas, halatado yung pagka-pro-China nila tapos sasabihin nila, wag pumanig sa mga dayuhan. Di ba pinaglololoko nila yung mga tao? Alam niyo mga kababayan, ito pa nga yung matindi dito Sa kakapanig ng mga pro-Chinang ito sa China mga kababayan, inilalaglag sila ng China nang hindi nila alam. Bakit mga kababayan? Mamaya pag-usapan natin. Ipagpatuloy pa natin. Piliin ang bayan. Piliin ang kapayapaan. Sa kanila pa talaga nang galing na piliin yung... Biruin mo sinasabi dito, putulin yung alitan, piliin yung kapayapaan. Yung ginagawa nila na panggugulo sa ating gobyerno, pagbatiko sa ating gobyerno mga kababayan. Nagsisimbolo yon ng pagkakawatak-watak. Sila yung nakikipagwatak-watak mga kababayan sa gobyerno. Hindi kapayapaan yung gusto nila, yung pagbatikos nila sa gobyerno. Di ba? Isang simbolo mga kababayan na talagang gusto nilang magkawatak-watak. Hindi nila gusto na magkaroon ng kapayapaan. Dahil kung gusto nila na magkaroon ng kapayapaan, makikipagtulungan po sila sa ginagawang hakbang ng ating gobyerno para protektahan yung sariling atin. Ano po ngayon mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin itong ating usapan dito sa balita ng News 5 Everywhere. About po dito mga kababayan sa hypersonic missile na kung saan nagmula po itong kwentong ito dito kay Senator Amy Marcos. Na kung saan mga kababayan siguro kaya nila sinasabi para isiksik sa isipan ng sambayan ng Pilipino na delikado ang ating bansa kung sakali mga kababayan na alam niyo yung matrigger natin ang China na girahin tayo. Ano po kasi yung sinabi ni Senator Amy Marcos mga kababayan about dun sa hypersonic missile? Kung pakikinggan mo, kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino, magagalit ka sa ating presidente at matatakot ka sa kung ano yung posibilidad na mangyari sa'yo kapag ka nagkaroon ng gera. Kung gusto mong magkagera. Mga kababayan, ano po, eto, i-play muna natin etong balita galing po sa News 5 Everywhere. Dahil sa Facebook Live ni Senator Amy Marcos, biglang nasa balita ang hypersonic missiles. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ng Senadora na nakita raw niya ang mga plano ng China na gagamitin ng mga hypersonic missiles nito laban sa 25 target dito sa Pilipinas. Kasama raw sa mga target ng hypersonic missiles ang siyam na EDCA site sa Pilipinas na ginagamit nga ng US. Ito po yung Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan pinapagamit natin sa US ang mga base militar natin. Ang daming tanong na lumitaw dahil sa Facebook Live na yan. Una, paano naman nasilip ng Senadora ang detalyadong war plans daw ng China na parang kakalat-kalat lang? At pangalawa, ano ba itong hypersonic missiles at bakit parang sobra ang kaba ng Senadora? Meron pong tatlong klase ng missiles at rockets depende po sa kanilang bilis. Ang subsonic o yung mga missile na mas mabagal pa sa speed of sound na 1.6 km per second. Yan po halimbawa yung mga homemade rockets ng Hamas na madali pang ma-intercept ng Iron Dome defense systems ng Israel. Narin naman ang mga supersonic missiles gaya po ng mga air-to-air missiles na mas mabilis sa speed of sound. Ang hypersonic missile naman, maaaring umabot ng 5 hanggang 25 times the speed of sound. Labis po ang kanyang bilis. Pero hindi naman po bago ang ganyan kabilis na mga missile. Ang mga ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missiles, na mula pa po noong dekada 50, umaabot na rin ng hypersonic speeds. Pero may malaki rin silang kaibahan kumpara sa bagong henerasyon ng mga hypersonic missiles. Halimbawa po, ito pong umaarko sa bandang itaas, yan po ay trajectory po ng ICBM. Maaari pong umabot ng altitude na 4,000 kilometers, parang suborbital flight na po yan. Kaya malayo po ang inaabot nito at maaaring tamaan ng mga target sa kabilang bahagi ng mundo. Yan yung sinasabi ni Senator Amy Marcos mga kababayan, yung about sa hypersonic missile na kung saan mga kababayan, di ba meron siyang binabanggit na mayroong mga pinupunteriya itong bansang China na mga lugar po dito sa Pilipinas.
na kung saan mga kababayan, siguro pag na-trigger etong China mga kababayan dahil sa ginagawa nating pagprotekta sa ating teritoryo mga kababayan, baka i-ano na po nila dun sa mga tinatarget nilang lugar dito sa ating bansa. At nung sinabi yan ni Senator Amy Marcos mga kababayan, biglang natakot ang sambayan ng Pilipino at inisip agad nila na magkakaroon ng gera at nagbigay na agad sila ng hindi magagandang komento about po kay PBBM. Pero yan mga kababayan, talagang sinopla ng Armed Forces of the Philippines. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Tapos mga kababayan, ang pinakamasaklapan yan, nung sinabi yan ni Senator Amy Marcos, nung natakot ang sambayan ng Pilipino, siguro kaya niya sinabi yan mga kababayan para idepensa din etong China mga kababayan, para ipakita sa sambayan ng Pilipino na mas malakas talaga ang China at kayang-kayang durugin sa isang pitik lang ng China etong ating bansa. Mga kababayan, siguro yun yung gustong ipahiwatig nitong si Senator Amy Marcos, pero siya po sinopla agad nitong China. Pagkasabi niya na pagkasabi noon mga kababayan, naglabas po ang China ng kanilang paliwanag hingil po sa sinasabi na hypersonic missile nitong si Senator Amy Marcos. Ito panoorin po muna natin. Itinanggi ng China ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na 25 lugar sa Pilipinas ang posibleng tinatarget ng Chinese hypersonic missiles dahil sa pagkakaroon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi nitong Huwebes, July 4 ni China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hindi umano sila nagbibigay ng anumang banta sa ibang mga bansa at nananatiling tapat aniya sila sa adikaing maresolba ang anumang di pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Diba sinasabi ni Senator Amy Marcos na may nakita akong plano ng China na 25 daw yung target. Siguro 25 yung lugar na target dito po sa ating bansa. Ay, shoutout kay Idol Mystery Channel ha. Tol, mega love shoutout sa iyo ha. Thank you sa pagpunta. Yan yung sinasabi niya mga kababayan. Pero, alam niyo yung pinakamasaklap dito? Yung pinagmumukha niyang malakas, sobrang lakas. O tunay naman nga, sobrang lakas ng China mga kababayan. Pero, yung ginagawa ni Senator Amy Marcos na sinasabi niya sa sambayan ng Pilipino para itanim sa utak ng mga kababayan natin Pilipino, yung takot na sa isang target lang ubos ang Pilipinas mga kababayan, sinopla po ng China. Mismo nang galing mga kababayan sa China na wala silang ibang ginagawang banta laban po sa ibang mga bansa. Mga kababayan, ang gusto nila maisaayos, siguro yung tinutukoy nila na maisaayos mga kababayan sa pamamagitan ng pakikipagdialogo, pakikipag-uusap. Mga kababayan, pero hindi nila gusto nagirahin yung isang bansa. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, hindi po basta-basta magsasagawa ng gera ang China, mga kababayan, kung hindi naman talaga kinakailangan. Kaya nga kung mapapansin nyo, dito po sa agawa ng teritoryo ng Pilipinas at saka ng China mga kababayan, talagang walang sinasabi yung ating presidente na makikipaggera po tayo sa China kasi hindi naman po talaga gera yung hanap natin. Tayo po ay nagpoprotekta lang ng ating teritoryo. At ang China mga kababayan, ang ginagawa lang nila, tinitrigger lamang po nila tayo at tinatakot lang tayo sa ating teritoryo para iwanan natin yung ating teritoryo. Pero hindi naman nangangahulugan noon mga kababayan na makikipaggera na ang Pilipinas sa China at makikipaggera ang China sa Pilipinas. So dito mga kababayan, sa sinabi ng China, sopla na agad yung atin ninyo. Sopla na agad si Senator Amy Marcos. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Naunang sinabi ng presidential sister sa isang video sa kanyang Facebook page na may nakita siyang plano ng China kaugnay ng usapin. Ngayon man, hindi nito isiniwalat kung saan o kanino niya nakuha ang impormasyon ukol sa issue dahil mukhang katiwa-tiwala naman umano ang ulat na kanyang nakita. Hindi naman binigyang pansin ng National Security Council o NSC at Department of National Defense o DND ang naging pahayag ng senadora. Di ibig sabihin yan mga kababayan, kung itinatanggi ng China, ibig sabihin fake news si Senator Amy Marcos. Ibig sabihin fake news peddler, nagpapakalat ng maling balita si Senator Amy Marcos mga kababayan kasi itinanggi po ng China
'Di ba maliwanag naman mga kababayan na itinanggi ng China kasi kung gusto talaga ng China at kung tunay talaga mga kababayan yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, talagang patututuhanan po yan ng China. Pero maliwanag naman mga kababayan na itinatanggi po ng China yung accusation ni Senator Amy Marcos na may 25 siguro na lugar dito sa Pilipinas na target etong China, mga kababayan, na i-missile. Ano po ngayon, ibalik muna natin dito po sa paliwanag ni Ed Linggau. Ano po dito po sa News 5 Everywhere. Yun lang dahil ang laki nga ng kanyang arko paitaas, mas madali siyang i-track at i-intercept ng mga long-range missile defense systems. Ito po namang nasa ibaba. Ito po yung hypersonic missile trajectory. Arko lang po yan pataas, tapos pababa ng sobra para bumilis. Hindi po ganun kalaki o kahaba ang kanyang range, pero pwede siyang bumaba ng 10 metro lamang ang altitude, kaya po mas mahirap siyang i-track at i-intercept. At yan po ang malaking advantage itong mga bagong hypersonic missiles. Sino meron yan? Marami na pong bansa ang meron yan, kasama po ang Pilipinas. Itong Abril lamang, dumating na sa Pilipinas ang mga in-order nating BrahMos hypersonic missiles na gawa ng joint venture ng India at ng Russia. 3 batteries po ito at ang bawat battery, hindi po baterya, battery, isang grupo ng mga missiles, ay merong 4 na launchers. Sumatotal po, 12 launchers ito ng mga land-based anti-ship missiles para. At saka hindi lang China meron yan mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi dito na maging ang Pilipinas, maging tayo mga kababayan, meron din tayo niyan. Ano po, hindi lamang po ang China ang meron yan. Kahit tayo mga kababayan, meron din po tayo niyan. Kaya yung mga kababayan po natin, eto lalo na yung mga bago makakapanood na nag-iisip na baka magkaroon ng gera, na iniisip na baka gamitan tayo ng hypersonic missile at nag-iisip ng takot na kung ano man yung iniisip mga kababayan na ikatatakot nila, wag na po kayong mag-isip ng ganyan. Dahil kung manunod talaga kayo doon sa mga vlogger na pro Duterte mga kababayan at pro China, talagang puro pananakot lang yung sinasabi ng mga yan. Pero kung lalawakan po natin yung ating pangunawa at yung ating isipan, makikita ninyo mga kababayan na hindi basta-basta nagsasagawa ng isang gera ang isang bansa mga kababayan. Lalo na itong Pilipinas at saka po itong China. Dahil meron din po silang isinasaalang-alang. Ano po, dahil alam naman po natin na kapag ka nakipaggera yung isang bansa mga kababayan, malaki ang epekto lalo na sa kanilang ekonomiya. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Para po sa area denial. Hanggang saan po ito aabot? Ang export version po ng BrahMos na ating nabili ay merong range na 290 kilometers. Gaano kalayo yun? Ganito na lang po. Ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal nasa kulang-kulang 250 kilometers mula po sa Zambales. So pasok po ang Scarborough sa range ng ating BrahMos missiles. At mukhang meron na nga pong dinedeploy na BrahMos missile sa bandang Zambales at Ilocos. Ayon po sa website na navalnews.com, tinatayo na ang una nating anti-ship missile base sa Naval Station Leo B. Hilido, Gantioque sa Zambales. Paano naman nalaman ng website na yan? Kasi kitang-kita raw po ito sa mismong Google Earth. Ano pa man, ang mga BrahMos hypersonic missiles ay nasa mobile missile launchers kaya't maaari po silang ilipat-lipat ng lugar. Mga kapatid, Edling. Ngayon mga kababayan, ang tanong kasi dito, so kung itinatanggi ng China yung paratang ni Senator Amy Marcos about dun sa 25, about dun sa nakita niyang plano ng China na merong 25 na target na lugar, siguro, dito sa ating bansa, kung itinatanggi ng China, ibig sabihin, fake news peddler, etong ating senadora. Ako, nagtatanong lang ako mga kababayan ha, hindi po ako nag-aakusa. Nagtatanong lamang po ako. So kung itinatanggi ng China, isa lang ibig sabihin yan. Baka fake news peddler po, ito pong si Senator Amy Marcos kasi itinatanggi po ng China. At mismong sinabi po ng China na hindi nila intensyon. Ayun, maliwanag yung sinasabi dito. Hindi nila intention mga kababayan na gumawa ng mali laban po sa ibang mga bansa. Eto, pakinggan pa natin. Na hindi umano sila nagbibigay ng anumang banta sa ibang mga bansa at nananatiling tapat aniya sila sa adikaing maresolba ang anumang di pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Di ba maliwanag mga kababayan?
Ang gusto ng China siguro makipag-usap pa rin. Ituloy pa rin yung pakikipag-usap. Kaso nga lang mga kababayan, kahit anong pakikipag-usap kasi sa China, kung taliwas naman doon sa pinag-usapan yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard, mga kababayan, wala din namang mangyayari. Kaya ano pong pinakamainam na gawin, lalo na ng Pilipinas, makipag-alyansa sa mga malalakas na bansa at ituloy yung pagprotekta po natin sa sarili pong atin. Mga kababayan, ano po ngayon? Eto maliwanag na di umano, etong ating senadora ay may pagka-fake news peddler dahil itinatanggi po ng China yung kanyang paratang.